Ngayong, gabi sa tanan 'no, murag ugma man ang atong Chinese New Year, February 10. So, Kong Hee Patsoy. Atong topic karon 'no, bahin sa mga rights of workers, ang mga katungod sa mga trabahante nato dinhi sa Pilipinas. So, murag interesting kani labi na kato mga trabahante. Sure man ko nga daghay mga trabahante ga paminaw siguro pod sa ato. Kay para makabalosan mo unsa inyong mga katungod isip trabahante sa mga atong ginahisgutan karon ang private companies. Kaya ang sa government lahi man civil service law man ang ilang ginatuman. Ang dinhi sa private sector ang atong ginapatuman mao ang atong Labor Code of the Philippines. Pero ang Labor Code of the Philippines, daghanay kana mga gipang-amendar no. Throughout the history sa labor no sa Philippines, ang atong mga katungod sa mga trabahante kaka-improve every year. Kay ang atong mga congressmen, atong mga senador pasarman o mga balaod aron mo improve ang mga rights sa atong workers. So daghay kay katungod no, daghay katungod ang mga trabahante nato sa Pilipinas. In fact, we are one of the most legislated workers benefits in the whole world no. Daghay atong mga legislated no. Kaysa uban mga nasod labi na kato mga capitalist countries. Gamay ra kay mga legislation kay pasagdan nila ang private sector nga mohatag og mga benepisyo ngadto sa ilang mga trabahante. But in the Philippines, we are not pure capitalism. Naay paka-socialist nato nga orientation. Is a mixture of socialism and capitalism. So mao nang ga-legislate kita mga balaod para sa atong mga workers. Atong i-summarize ang mga katungod sa mga workers. Atong taltalon later. No? What are these rights? Number one, right against illegal dismissal. No? Illegal dismissal. Nga dili ka pwede nga papahawaon lang basta sa imo mga employer kung walay just cause o kinahanglan magasubay ka na sa due process. No? Ako na isgutan later, no? Para matakitagsa nato na. Then, you have the right for appropriate resources and equipment. Unsa may ibot pasabot niya na, no? Siyempre, kung naa ka sa mga risky, no? Kung naa ka sa minahan, so dapat naa kay sakto nga mga gear para ma-protect ka, ma-protect ang imong no, against harm. So, against hazard. So, tagaan ka dapat sa kompanya o mga proper equipment. Now, you have the right to safe working condition. No? Sabot pasabot ana no? Working condition, siyempre kung kinahanglan dili ka masakit tungod niya na imong trabaho. Kung na-expose ka og temperature nga more than the normal, like imong temperature is sa imong working environment is maabot og tag 38, 39, grabe na kainit. So that is unsafe working condition. And then you have the right to receive the agreed remuneration. So kung unsay kasabutan ninyo unsa sa imong gipirmahan pagdawat sa imo, unsa imong mga salary, unsa imong mga incentive, unsa imong allowances kay pagsulod nimo sa kompanya dapat mahisgutan man kana ninyo, entitled ka pagdawat ni ana sa kung nagsabot mo weekly ka pagdawat. Kung nagsabot ka og monthly ka mo dawat. Kung nagsabot ka og 15-30,
kung mao ka na inyong palisiya sa kompanya, then dapat ka na pagatumanon. So you are entitled to your remuneration sa imong sweldo sa adlaw nga dapat nimo pagadawaton, no? Kay kung 15 day, ika-15 nimo dawaton ang imong sweldo, unya nadawat nimo ka 20 na, so there is already a violation. No, the right to be treated with dignity and respect, no? Kay naay sa uban mga tag-iya sa kompanya nga just because tag-iya sila, ilang no, ilang no, binabuyon no ilang trabahante. No, that cannot be done. That is against the law. So dili pwede nga imong binabuyon ang imong ang trabahante sa ka kompanya. Ang akong hisgutan ra, this is the submission of the summary of the rights of the workers. But later on ato kana sa tagsaon, no. What about the right against illegal dismissal? Unsa man kana katungod? Ang trabahante sa private company, pagsulod nimo dili ka diretso regular. Gatagaan ka og probationary period. Unsa man kanang probationary period? Na 6 months probationary period to determine whether you are really fit for, no, you are capable of discharging your duties in the company. So, obserbahan ka, you are under study kung angayan ba ka nga ipadayon, no, regular. Pero dapat explain sa imo unsay standards. Pag mo-apply ka sa kompanya, explain sa imo unsay standards, mao ni dapat makabot nimo nga performance level para ka ma-regular, no? So anytime within 6 months na mo i-assess sa kuan, i-assess sa atong employer nga dili ka mo qualify, sorry na lang, kay before you become a regular employee, if you are still a probationary employee, ang status nimo, you are not yet tenured, no? Ambot pasabot ana nga wala pa imong security of tenure. Dili pa ka entitled sa mga benefits under the labor code, labi na sa kanang length of stay in the company. But after 6 months, whether ang kompanya nag-assess sa imo wala, you will be deemed regular employee. Now, dinhi na. Regular employee na ka, mag-enjoy na ka og security of tenure. Unsa ba putbas-butan na dili pwede nga papahawaon ka lang sa kompanya nga walay proseso nga sakto. Gitawag niya na naay due process, no? Naay due process. So, nga siyempre, pag nabuyan man nimo na, basta-basta ka lang pahawaon sa imong employer, kay di sa ganahan sa imong naong, no. Once you become a regular employee, you have security of tenure, you can only be removed for just cause. Unsay bot pasabot ana nga nag-enjoy na ka security of tenure, dili ka pwede pang pahawa kung walay igong basihanan nga natali na latid sa atong Labor Code of the Philippines. So dapat ang pagpahawa sa imo basihanan ni ana ang gina-ground sa Labor Code of the Philippines. Otherwise, mahulog ka nag illegal dismissal. Kung illegal dismissal, entitled ka sa back pay, napay ko, no? Napay mga penalties ana sa kompanya, sa employer nimo. So unsay mga grounds, unsay basihanan nga pwede ka i-terminate? Kaya dili mo sad pwede nga walay kay kung imong naay rason sa pag-terminate kanimo, then you can be terminated. Pero dili at the whim or dili lang sa gusto lang sa kompanya, no. It must be based on the law nga gimension sa atong Labor Code of the Philippines. And what are these, no? You have serious misconduct. Unsa ka ng serious misconduct? For example, nanumbag ka din na sulod sa, no, nanumbag ka din na sulod sa kompanya. Imong coworker, imong gisumbag. That's gross misconduct, no? O nagsinggit-singgit ka din na nga nag-wild ka. That's gross misconduct. Or misulod ka nga hubog sa
company premises, that could be gross misconduct, no? So another reason nga pwede ka papahawaon sa i-dismiss ka kining willful disobedience, insubordination. Sugoon ka sa imong superior nga buhata ka na imong duties kana buhata ka na. Dapat imo na buhaton ana. Tapos dili ka mo tuman. Sige na ka balik-balikan, di ka mo trabaho sa imong assignment. Now, sabag-tubag pa ka sa imong superior, then that can be gross willful disobedience, insubordination. So insubordination is a ground to terminate even a regular employee. So ay pagsalig nga regular employee ka, di ka pwede ma-terminate. You can be terminated, no? Habitual neglect of duties. Ang imong deadline dapat makasubmit ka sa imong payroll, no? Sa imong payroll 3 days before the payroll period. Na dili ka makasubmit. You do it every now and then. So that can be ground for habitual, that can be ground for dismissal, habitual neglect of duties. No? And fraud, another reason is fraud or willful breach of trust. Unsa man na, no? For example, ikaw cashier, nangawkaw ka sa nangawkaw ka sa kwarta sa kompanya. That's breach of trust, no? Imbes kini nga kwarta para sa payroll sa usa ka trabahante imo gi-divert. That's fraudulent. You have breach of trust. So kung although ang usa ka empleyado sa kompanya na ay katungod against illegal dismissal, that is not absolute. Dili ka na absolute. Kinahanglan ka na nga basihanan pod. So, but you cannot be fired or dismissed, terminated for the company without just cause. Unsa ka na mga just cause? Katong akong ginasulti. Serious misconduct, willful disobedience, gross or habitual neglect of duties, fraud or willful breach of trust. Mao kini ang mga just causes for you to be terminated from the company. Mao kana ang just causes. By the way, kamo kay mo trabaho gali mo, gawas kini, mao ba kini ang gilatid sa atong labor code of the Philippines. Pero naigapon ang mga kompanya, gawas ka ng sari-sari store siguro, kung duha ra tulo, no? Ang mga kompanya na ay mga code of conduct, no? Kanang code of conduct, dapat i-orient ka, no? I-orient ang mga trabahante, mo pirma ang trabahante nga na-appeal sa orientation. Nakaminso po dito og unsa gyud kay kini sa Labor Code of the Philippines, yung Article 282, kamani kanang mao kanay ang mga basic nga causes for your termination. Pero sa mga kompanya na mga code of conduct, may gusto dito nga first, late tardiness, reprimand, no? Second, tardiness, pwede suspension of 3 days. Fourth, tardiness. Ang sabihin tardiness, sige tagawa niya, ang pasabot sa tardiness, sige kalit sa trabaho. Fourth, pwede sa code of conduct i-provide nga pwede na og suspension of 15 days. Now, kung habitual tardiness, it can be a ground under the code of conduct sa termination. No? Okay. Now, sa atong Labor Code of the Philippines, naa ka ng, katong akong i-mention, mao katong mga just causes. Katong naa sa Labor Code, Article 282 sa atong Labor Code of the Philippines, katong akong gisulti, mao ka na ang ground nga pwede ka ma-terminate. O katong naa sa Code of Conduct nga gina-adapt sa kada kompanya. Kung maka-violate ka ni ato, you have to be processed pursuant to the Code of Conduct nga gi-implement sa kompanya o kining sa Article 282 the Labor Code of the Philippines, grounds for termination. So, klaro na to na, kung ikaw nagtrabaho sa kompanya, regular ka na, dili ka basta-basta mapapahawa sa imong employer
until and unless naa ka ng basihanan nga gilatid sa Article 282 the Labor Code of the Philippines og katong Code of Conduct nga naa sa nag-iimplementar sa kompanya. Kato akong gi-mention, mao kato ang mga basihanan nga pwede i-terminate ang empleyado sa kompanya. Apan ang regular employee is also entitled to procedural due process. Unsa man kanang procedural due process? Ang procedural due process nga naay ginalatid sa atong balaod nga bisag naay ikaw lugar empleyado, sukol-sukol ka sa imong employer or superior, that would be that would be insubordination, ground for dismissal. Pero dili basta-basta nga maingon, oy, supak ikaw tampolano, sukol-sukol ka sa ako, di ka gatuman sa ako, gross insubordination ka na. Ugma ayaw na pag-report, di na ko gusto makita sa imong naong. That is a violation sa labor code. Kay isip regular employee ka man, kinahanglan ang imong employer mutuman sa procedure nga gilatid sa atong Labor Code of the Philippines. Dili pwede nga kaya naka-violate ka basta-bastahon ko na pahawa. No. Mao kini ang proseso. Minaw mo mga minaw mo kay kung naa mo sa workplace dapat makibalo mo na yan nga bisan naka-violate na ka na ay proseso nga obserbahan dapat, no. Number one, isyuhan ka og notice to explain in writing, no. Ikaw tampolano katong February 9, 2024 nagsupak-supak ikaw sa imong superior sa atong Code of Conduct o sa Labor Code of the Philippines kato usa ka insubordination ground for dismissal, no. So ipa-explain ka, tagaan ka og pila ka adlaw, no. Grabe kay ang balaod nato. Tagaan kag 5 ka adlaw para maka-explain sa imong side isip usa ka worker. No, dili ka pwede basa-basahon pahawaon. Ipa-explain ka within 5 days, no. So pagdawat nimo sa notice to explain, mo-explain sa ka sa imong side, no. Explain nimo nganong nakasupak-supak ka sa gisulti sa imong superior, nganong dili ka i-terminate kay kato dili gyud to insubordination. So imo explain. So explain nimo sa within 5 days. Now, within 5 days, nakasubmit ka sa imo to explain, dapat after makasubmit ka, mo conduct pag-admin hearing. No, ipatawag pa ka, no, na may mong written explanation, ipatawag pag ka. Face to face, pa-explain, dili lugar para sa korte nga, hearing yun nga, i-cross-examine, o dili. Confrontation lang ba nga, pa-explain ka, unsa ba ka na katinuod ka ng imong violation. So, na-admin hearing. Now, after sa admin hearing, naa kay explanation, nanay admin hearing, na pwede na mo come up dayon ang employer og iyang findings niya. Kung mo isa sa memorandum dili man day violation ang gibuhat niya, no? Or kung violation, so dapat i-dismiss siya, no? Pero remember, no, actually sa mga employer pod, daghay ako nga kliyente mga employer, dili sila kabalo ni ani nga proseso, no? Usahay pag masuko sila, wait na suko. Ugma, di na ko gusto kita sa imong naong, no. That cannot be done. There is a process that we have to observe the process, otherwise pwede ka mabalikan og kaso sa imong empleyado. So 5 days to explain. Ang regular employee enjoys security of tenure. Pwede lang sa ma-terminate kung ang ground nakalatid sa Article 282 of the Labor Code of the Philippines, ako nag-mention na serious misconduct, willful disobedience, gross habitual neglect of duties, fraud or willful breach of trust. Ako na ito discuss kanina, no? O
unsay nakalatid pod sa ilang code of conduct. So dili lang kini sa labor code ang basehan pag-terminate, but also ang naa nakalatid sa code of conduct nga dapat ipasabot ngadto sa empleyado. Kay kung ang kompanya wala magpasabot sa code of conduct ngadto sa empleyado, the code of conduct cannot be the basis for termination. Now, granting nga naa na ka ng basihan pag-terminate, the second aspect atong procedural due process, kung sa ibot pasabot ato nga dapat ang kompanya mo-observe sa proseso sa pag-terminate. Tagaan kag notice to explain, tapos within 5 days dapat na tagaan kag 5 days para makatubag. Then pwede ka na admin hearing para makaistorya ka sa imong side. Then na investigation findings na tagaan sa ka sa kopya, no? So that's the procedural due process. Now, mato kita sa mga uban nga mga katungod sa empleyado, no? By the way, kinsa may nakabalo marama sa classroom. Okay, basig pwede mo pila karon ang minimum wage nga gi-implementar nato sa Northern Mindanao, no? It used to be nga kung unsay rate sa Cagayan de Oro, mao kini siyempre Cagayan de Oro chartered city man dako. Lain pod ang rate sa Misamis Oriental, lain pod ang rate sa Camiguin. Now under the present law, atong new minimum wage law, ang Northern Mindanao, kinsa may sakop sa Northern Mindanao, Camiguin, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Hingoog, Osamis City, Misamis Occidental, Bukidnon, Northern Mindanao, mao kana, no? Tanggob City, Northern Mindanao na. So, tanan mga lugar sa Northern Mindanao, ang minimum wage karon is 438 pesos sa non-agricultural sector. Unsa man ang non-agricultural sector? Katong na sa manufacturing, no? Basta kay restaurants, servicing, manufacturing company, no, sales, ang minimum wage kana, no, 438 pesos per day. Katong na sa agricultural sector, katong sa mga banana plantation, ang ilang minimum wage is 426 pesos. Diba? So, mana ka na ito. That is true for entire Northern Mindanao. Wala na katong lain nga rate sa Camiguin, lain rate sa Cagayan de Oro, no. Entire na ka na. And then, pila ba ka hours ka dapat magtrabaho? Sa atong balaod, dapat 8 hours ra imong trabaho, no? 8 hours imong trabaho. Tapos sa isa ka semana, naa pod gyud kay rest day nga isa ka adlaw. Dili pwede nga 7 days. So 6 days in a week, 8 hours in a day. Mao kana ang regular work hours. Mo lapas ni ana, you are entitled to overtime pay. No? Overtime pay. Pila ka porsyento ang overtime pay? The overtime pay is 25%, no? 25%. So di kay ato lang ikuan, no, kung minus kay kung math, mao ba to nag-abogado ko kay medyo kita ako og formula sa math, trigonometry sa una or algebra. Medyo magdagan ako ato, no? So example, kung ang imong sweldo 100, nag-overtime ka, you are entitled to 25%. Depende, fraction na, i-compute mo na. So kung naka-excess kag, naka-excess kag 1 hour, so kung 100, 1 hour plus 25% sa imong overtime, no? So, mao na overtime pay. Kabalosan mo nga naay mo'y night shift differential. Na may mga shift nga nagsugod og 2 o'clock to 10 o'clock, no? Na po 10 o'clock to 6 o'clock. Now, that's
That's a muna tawag graveyard shift. You are entitled to night shift differential of 10% add-on, no? So kung imong sweldo is 438 pesos plus 10% kay night shift man, no? Kana mo full labi nag 10 o'clock to 6 o'clock, 10 o'clock in the evening to 6 o'clock, that's night shift differential, no? Pero 2 o'clock to 10 o'clock in the 2 o'clock in the afternoon to 10 o'clock in the evening, imo sa kwentahon unsa orasa ang gabi. Na 6 o'clock siguro. So na kay night shift differential sa 6 to 10, so 4 hours. Na entitled ka sa 10% night shift differential, no? Uh, so mao na, no? Now, kung mag-overtime ka, no? Holiday. Kung holiday, entitled magani ana sa 100%. No? Bisag naa ka sa balay, tanaw-tanaw kag YouTube, tanaw-tanaw kag TV, asunduhan ka gyapon ni ana. Sunduhan gyapon ka kay mao man balaod. Holiday man. So holiday, pahuay ta. Now, if you are required to work on a holiday, ano sa may tabo? Double pay. So 438 times 2. Kaya patrabaho mo ka sa holiday. Times 2 ka na imong rate. No? Times 2. Unya, kung holiday pag yun, 8 hours matong working hours in a day. Kung gipatrabaho kag overtime kag 2 hours, plus 30% of the 2 hours nga excess sa imong 8 hours. Dako-dako lugar ay imong competition yan, no? Kung non-working holiday, pila ka porsyento na idugang? That's 130%, no? 130%. Now, napay mga no, kanang magdidak bitaw sa imong sweldo. Di ba? Common ko na, no? Ang sweldo nimo dili pwede didakan kung wala kay written authority. So kung ikaw empleyado, kung naipandidak sa imong sweldo, dapat kay na written authority. Kaya kung wala written authority, illegal ka na nga deduction. Liable ka na sa violation sa labor code ang employer, no? Kung wala ka written authority. Except ka to mga PhilHealth, Pag-ibig, SSS, o katong withholding tax sa income tax. These are mandatory by law. So no need for written authority. Bahalag dili ka mo authorize, away mahimo nimo kay mandato man kana sa balaod. That's the mandate of the law. So i-deduct to. Pero all other deductions sa imong sweldo, you have to authorize in writing. If wala kay authority, gideduct ka, gikidahan lang imong sweldo, that is violation sa labor code, no? Now, napakanang no? Napakanang prohibition against diminution of salary, no? For example, imong salary 15,000 per month, 12,000 per month, no? Now, na-regular na ka, moingon dahil ng kumpanya nga lisod man atong kuang karon, atong negosyo. So, pwede atong iubos sa imong sweldo to 10,000. No, that cannot be done because that is diminution of your salary, no? Diminution, kung 12,000 imong salary, di na pwede ubusan na, no? Dili pwede ubusan. So, next, that's a violation, no? Kung ano. Pero like mga allowances, honorarium, these are not part of the kanang basic. The company may withhold, gawas kung inyong gisabutan na sa inyong kontrata. But allowances subject to adjustment by the company. But kung imong salary good, it cannot be diminished. So again, akong balikon nga dapat kita makabalo kita sa atong balaod kay ignorance of the law excuses no one. And it's also good to know the law so that we know what are our rights. We know
what are our rights and we know how to enforce our rights. Kay lisod masad kayo din nato ma-enforce ato mga katungod. So, good evening, maayong gabi, Konghe Patsoy, ugma, bye-bye.